Dapat pag gano'n, kausapin mo yung mag-deep talk kayo, mas maganda kasi. Para sa ating kasing lalaki nga. Ang hirap pa sa ating lalaki makipag-deep talk kasi Express ng ano, wala namang challenge na binigay si Lord na hindi natin malalagpasan. Tumapit lang tayo sa taas sa ating Panginoon. Ano ba ang problema nung sinabi niyo? Siyempre, number 1 pa rin yun, financial. Number 1 yun talaga. Hindi kasi mawawala yun. Hindi mawawala yung financial, number 1 Nakaka-pressure ang walang 2021 ka na, graduate ka na, 22, 23, pero wala pa rin ay parang isipin mo lahat. Ano kaya, bakit kaya gano'n? Yung iba nagtatanong sa sarili nila, bakit kaya yung iba yung iba ganito, tapos ako wala pa. Alam niya yung sinabi niyo, di ba yung sabi mo kahapon na lahat na lang di ba yung pagsalusyon. Hindi naman, kumbaga yan struggle na tawag nyo yan eh. Struggle sa buhay. Kasali na yan, kasi part ng pagiging kasi, tawag nito, masyado lang deep yun. Iba lang naman yung parang sad ka lang. Pero yung depression kasi parang sobrang lalim na nila. Para sa akin, kaya nagiging depression dun. Kasi masyado na lang iniisip. Parang wala na silang kaya mamaya, matitrigger, tapos mamaya may malalaman naman siyang isang problema na, kunyari sa pamilya naman. Kaya yun, nadodoble ka na, didepress. Sa akin sa akin. Ganun. Sabi ko nga sa kanya lahat ng struggle sa buhay, ipagpasa Diyos lang natin yan. Tama. Kasi wala namang challenge na binigay si Lord na hindi natin malalagpasan. Tsaka kung yun, hindi naman tawag doon. Siya rin yung tayo din lang naman gumagawa ng ide-depress natin. Yun naman ang number 1 doon. Kasi sipin natin, kunyari, ito, nag-uusap tayo, tapos mamaya, biglang may maisip ka na maalala ka. Siyempre, isipin mo, overthink ka. Doon na yung papasok yung depression. Kaya tinawag siyang psychological kasi sa utak siya nanggagaling. External factor ng buhay natin. Kasi lahat naman tayo may problema. Lahat ng tao, wala naman akong kakilala walang problema. Ikaw, may problema ka. Problema tayo lahat. Ikaw, may problema din. Depende lang talaga natin kung paano natin siya i-handle at paano dadalhin. Tama yun. May ibang tao nga dyan, nakakaranas ng depression, pero hindi natin alam, may depression, masaya yung tao. Pero pag mag-isa na siya, diba? Hindi niya sinashare. Yun ang mahirap kasi dun eh. Maganda nga yung sinasabi nila, sinashare nila. Kaya may counseling, kaya may tinatawag sa mga depressed na, yung mga diagnosed na may ganong sakit, may counseling sila. Meron silang pupunta sila sa parang psychologist, tapos kinakamusta sila. Yun naman ang pangit kasi sa ibang mindset na. Iba, sa akin pag nagka-counsel kasi ang tao, parang sinasabi nila, may sira siguro sa konto. Yun kasi ang mindset dito sa atin, pero sa ibang bansa yun, hindi ganun. Mas gusto pa nila mag-counsel ka. Dito sa atin kasi doon yung natatakot yung iba din. Kasi parang nababash sila kinoconsider ka na parang may sakit ka, may iba yung may topak, may baliw ka, parang ganun, ba't ka nagka-counsel? Pero ang topic natin, paano tayo makakatulong? Paano tayo makakatulong sa ating mga kapwa na to overcome kahit sa maliit na bagay na pwede nating i-share sa kanila, paano natin sila matutulungan in a small way? Kasi ako, honestly speaking, siguro hindi ko naman i-consider na dumaan ako sa depression, pero sobrang dumaan ako sa sobrang lugmok din. Sobrang lugmok na tipong patong-patong lahat. So, siyempre, hindi naman ako nagpa-check up noon kung depressed ba ako o ano. Meron kasi yung iba din, i-claim nila, nade-depress na ako. Pero problema lang pala. Nakaya yung solusyon. Kasi ang depression kasi talaga yung hindi mo na kaya. Talaga. Yung kailangan mo na ng tao na makakausap. Ayun, number one na pwede nating i-share sa mga viewers natin na tawag nito na nakakaramdam ngayon ng ganong sintomas. Pwedeng isang gawain na pwedeng makatulong is lagi kang kumausap ng mga taong positive. Lagi kang surround mo yung sarili mo sa mga taong may magandang pananaw sa buhay. Hilahin ka nila patas, hindi pa ba? Pero kahit di ka naman, di ba yung iba nga, kahit kausapin lang, araw-araw kausapin. Pag may problema na yung iba, yung may problema iba, yung ginagawa, nag-a-talk down, gano'n. Yung may mga pera. Pero kahit wala ka ng pera, pwede ka naman na lumabas ka na kahit mag-isa ka lang
punta ka ng punta ka sa mga kaibigan mo, hindi mo o kaya sa mga Actually, kamag-anak mo. Actually, ang depression, hindi yan pwedeng pangmahirap lang eh. Mahirap Kasi yun. maraming mga kilala rin ako, mayayaman. Nade-depress. Nade-depress. Kahit madaming pera. Nagsusuicide. Yun ang masakit. Mayayaman yun. Kung isipin eh, nasa kanila na lahat ng pinapangarap ng ibang tao. Yung iba din May kasi, successful career. yung sa negative side din kasi ng depression yung iba. Yung iba sinasaktan na yung sarili nila. Suicidal din. Yung masakit din. Dapat pag gano'n, kausapin mo lang mag-deep talk kayo, mas maganda kasi. Para sa ating kasing lalaki na. Ang hirap pa sa ating lalaki makipag-deep talk kasi Express ng Express ng feelings, tama. kasi pag nasa ka lang naman tayo nakaka-deep talk, pag yung may inuman lang ba? Oo, kasi nailalabas malakas ang mo. loob eh. Malakas ang loob eh. Kasi kung parang alak eh, ano yan eh, parang tayong mga Pilipino eh, kasangganan natin yan sa Isa rin yun, yung alak na yun, nakakapagmas lalo ng kinapan yun. Antidepressant ang alak. So, nare-relax yung utak na nasasabi natin yung mga bagay. Good mood lang, pag gano'n, good mood. Para sa akin naman yung depression kasi is ano na yun eh, parang nagiging absence ni Lord sa buhay natin. Kasi kadalasan ganun, di ba? Meron kasi yung mga nade-depress is parang nahihiyang kumausap ng tao. So, meron talaga, karamihan, actually, halos lahat na nade-depress is ayaw nilang i-open kasi baka pagtawanan. Kunwari ako, palatawa ako, di ba? Komedyante ako, masaya ako lagi. Hindi alam ng tao yung deep inside. So, hindi ko kayang i-share sa inyo na baka pagtawanan nyo lang ako kasi nagdadrama naman na si Mark. Ganyan. Kaya minsan may Baka pagtatawanan. Ang suggest ko lang para sa mga nade-depress sa buhay, i-ano lang natin, isik natin si Lord. Yung guidance ni Lord, wala tayong talo dun eh. Yung comfort ni Lord, number 1 naman yan. Hindi tayo matatalo sa comfort ni Lord. Lahat ng struggles na nangyayari sa atin, mayroon namang ano yan eh. May mga future plan para si Lord. Yung mga struggles natin ngayon, hinuhubog lang tayo dyan. Minumol tayo. So, yung sinabi sa akin di ba, chinapit na down ako. Sabi ko, nung last year, nung nangyari sa akin, nung nangyari. Kaya sabi ko noon, yun nga, hinanap ko lang. Buti nga, yun nga, nakilala ko sabi ko si Kevin. Si Kevin, doon, na-trap niya ako noon. Hindi naman sa forget, iba yung religion nila, di ba, sa COD, gano'n. Pero Catholic, pares din naman. Kevin, si Bayata. Shout out, Kapsat. Tinawag niya ako, pinapunta niya doon sa church. In-invite niya ako, yun, Doon pumapasok yung sinabi ni Welet kanina na kailangan natin kumapit sa mga positibong tao. Yun yung mga isik natin. Huwag tayo yung kunwari, lugmok ka na nga, tapos yung kakausapin mo pa is lugmok ka. Tsaka wala, hindi kayo matutulungan nun. Depressed kayo, kung naiiyak ka, iyak mo, huwag mong pigilan. Tama. Express mo emotions. Kasi kung gusto mong mag-seek ng umiyak ka sa kaibigan mo, umiyak ka. Hindi ka bawasan ng pagkatao ang pag-iyak. Tsaka mas lalo ka sa lalaki yun, pag umiiyak ka, tinatawa na ka. Hindi. Iba na ngayon. Kasi yun nga, parang lalo na sa mga kabataan ngayon, kung titignan mo parang kultura na ng Pilipino na tawag nito lalo na sa mga kabataan na si cool kid. Alam mo yung mga nagdating naman tayo doon, napaka-cool, dapat astig ka, gagawa ka ng mga astig na bagay para maging astig ka sa tingin ng ibang tao. So, yung way ng gano'n na paglalabas ng emotion ko kasi parang pag umiyak ka sa mga kaibigan is a sign of weakness eh. Parang vulnerable ka. Ipinapakita mo sa kanila ng vulnerable ka. So, ayaw ng mga kabataan yung nakikita na gano'n. Ayaw nila na, yun nga, pagtatawanan sila ng kaibigan nila, i-judge sila ng mga kaibigan nila. Sa akin yung nangyari, nag-counsel din ako. Guidance counselor. Kay kaninang hello Ma'am Judy. Siya, lagi kong pinupuntahan pag may problema. Hindi naman problema yan. Tatanungin ko siya, bakit ganito? Doon maganda doon is, magsasabi siya na ng, kasi yan dalawang bagay. Yung doon sa negative o kaya sa positive. Tapos ngayon, ikaw na bahalang mag-summary nun sa'yo. Doon, ikaw ang magsusolusyon pa rin kasi sa problema mo, yung depression. Ikaw pa rin magsusolusyon eh. Nasa sa'yo pa rin yan kung paano mo talaga i-handle. Yun ang number 1 dun eh. Handle mo lang. Kaya lang yung iba kasi sa sobrang bigat na siguro, kung gusto nilang sabihin, hindi nila masabi. Kaya kayo, sabi ko sa akin pananaw ko, tsaka opinion ko lang to. Isabi nyo na lang isabihin. Kwento nyo na kwento. Pero kung para sa inyo, may limit naman yung pagkwento nyo. Yun, nasa sa inyo yun.
Pero habang mas maganda talaga sana, magkwento kayo sa mga tao, alam yung Sobrang helpful. Sobrang helpful. Tapos gumawa kayo ng bagay na ikakaon ninyo, yung mawawala sa isip yun. Hindi naman sa gusto ko i-share isa pang i-share sa ang mental health is mental awareness natin kasi mental health. Sobrang, hindi yan biro ang mental health. So, gusto ko lang sanang i-share na ang tao lagi siyang kunwari. Hindi ba sabi nila kapag ginagamit mo ng utak mo yung mas nakakapagod kapag ang utak lagi ang gumagana. Unlike kapag physical activity. So, siguro tip ko lang din is mag-exercise. Very tawag nito. Helpful. Very helpful yun. Scientifically proven na rin yun na ang exercise is hindi lang siya exercise sa katawan, is exercise din siya ng utak. Kumbaga parang nare-relax yung utak natin. Pag nade-depress ka, yun nga sabi mo mag-exercise. Makihalubilo ka. Huwag yung sinaka mo yung sarili mo. Social. Pag-isa mo na nga, i-down mo pa rin yung sarili mo. Hindi. May mga tao na mag-aangat sa'yo. Yung sinisip mo na down ka na. May mga tao pa rin na tumitingin sa'yo na mataas ka sa kanila. So, totoo lang yun yung yun yung mga kadalasan mga nagsusuicide na mga tao, mga depressed, yung mga hihiyain. So, sana i-practice natin mga Pinoy kasi karamihan ng suicidal is mga Pilipino. I-practice natin na i-practice natin na makihalubilo sa mga kaibigan natin. Huwag tayong mahihiya. Walang mangyayari sa atin pag puro hiya. Tsaka kung maaaring nahihiyaman tayo, hindi kasi lahat binigyan ni Lord ng ability to communicate. Tsaka yung mga kaibigan din minsan, wag natin sila pagtawanan. Tayo mga kaibigan din eh. Okay lang mag-joke tayo ng kwan lang yung nasa sa ayos, wag yung joke natin. Ganun lang kasi, joke mo pa yung problema niya na parang, ikaw, yan lang pala problema mo, parang yung mga ganun. Wag na. Pakinggan natin siya. Tayo din makinig sa kanila. Tsaka guys, tawag na ito, iwasan sana natin ang bullying kasi hindi mo alam kung ano na yung masyado ng mabigat na may papatong-patong mo doon sa tao kasi ang kala natin biro lang biro lang tapos binubully natin. Ayun, bullying sobra, antay kami dyan, so yung mga bullies sana po dyan. tulungan din natin yung mga makikita naman natin kasi sa isang tao kung may depression na siya, yung malupad na siya, makikita mo sa itsura din talaga yung malungkot siya. Yung kakausapin mo siya parang tulala ba? Yun. Tsaka depression is not a joke. Kasi kapag napansin nyo na yung mga kaibigan nyo, kung ma-concern kayo sa mga kaibigan nyo, may problema, huwag nyo nang dagdagan. Kumbaga, yung mga kung hindi na makakatulong, yayain nyo siya sa ibang bagay, hindi yung yayain nyo siya sa masamang bagay. Kunwaring that's true. Sa legal. Naya ka na ba sa... Naya mo. Tsaka isa pang advice ko isa pang sa mga viewers, hindi hindi lahat ng pagkakataon is meron tayong mga pinagdadaanan na problema or maganda yung buhay natin is kinakalimutan kasi natin si Lord kunwaring nasa taas tayo lagi nating tatandaan na kahit nasa taas or baba man tayo, lagi nating unahin si Lord. Tama yan. Yung mga ginagawa natin lahat, surrender natin kay Lord. Gawin natin si Lord na center. Yeah. Sentro ng buhay natin. Si Lord talaga number 1. Wala kang talo kay Lord. Walang talo dun, guys. Pag may problema ka na, wag mo pang dagdagan ng isa pang problema. Para lang makalimutan yung isa pang problema. Pag nag-overthink ka, pag depressed ka, isipin mo yung yung solusyon doon sa hindi yung solusyon na sa negative na bagay, dapat sa positive way. Tsaka yun nga, yung sabi mo kanina na experience mo yung shoutout kay Kevin. Kevin Bayatan. Yun nga, kapag nade-depress kasi ang isang tao, kadalasan malimit na pumunta sa kaibigan, di ba? Kasi alam niyo yung personality mo na kapag parang weakness mo yun yung sinabi mo kanina. Hindi ko pa siya masyadong close pero siya yung kailangan mo lang talagang mag-seek ng right person. Kumbaga parang sa negosyo din, di ba? Kunwari mataas yung value ng binebenta mo. Kapag tinawaran ng kaibigan mo, ang mahal naman. Kunwari, example lang, ang mahal naman ganun. Kailangan mo lang ng right market. So sa depression naman, kailangan mo lang ng tamang tao
para mag-advise sa'yo. Para, oo. Kailangan mo mag-seek talaga ng na comfort. Hindi lang number one talaga kay Lord. Then, syempre, gagawa ng way si Lord na maging instrument yung tao dito sa baba na para maging blessing sa atin. Hindi ka lang Kaya nga lang sabi nga nila, sabi nga nung kami, kailangan mo mag-seek, wag mag-hide. Kasi laro na yun eh.